Sila ang nag-umpisang maghabla. Buhat noong 2011, inihabla na nila ako ng inihabla kasama ang aking asawa. Ganon din kay Ria. Nung matalo sila kay Ria, walang humpay na habla ang inabot ng aking asawa. Matatapos na ipalengke, bibigyan pa nila sa gabal. Kaya ito ay ilalagay natin sa ayos, pakikipaglaban natin sa gobyerno nasyonal at baka masuspindi rin yung kapatid na gobernador nito. Tama na mga umali, tama na yung ginagawa niyo sa Kabanatuan, tama na yung ginagawa niyo sa amin at sobra na. Dineklara ng lalawigan ng Nueva Ecija na ang palengke natin ay hindi kumikita. At yun tama. Sumunod ang Sangguniang Panlungsod at ang Kabanatuan na hindi dapat na sabihing economic enterprise ang palengke at ospital ng Kabanatuan. Tayo sumunod doon. Siyempre, gusto mong paularin. Dahil sinasabi mo, ayon sa national law yun na sinasabihan ng Department of Budget and Management saka Bureau of Local Government Finance na hindi kumikita yung ating palengke. Ngayon, para pakialaman ng probinsya, yung mismong palengke ang binibigyan nila ng sagat sa gabal ay ang sino, Marvin? Sino binibigyan ng sagat sa gabal? Sino, Attorney Edwin? So, pinag-uusapan na Attorney Villar yung issue ng palengke. Sinabi nung lalawigan nung makakita sila ng butas na sinasabi nila hindi na pwede ito na ideklarang city economic enterprise dahil kahit anong suma nila ito hindi kumikita. By virtue ng memorandum order ng Bureau of Local Government Finance at saka Department of Budget and Management, sumunod ang Kabanatuan. Sumunod din ang Kabanatuan at ito nung umpisahang gawin itong mismong palengke na to. Dapat tapos na to Ang piniperwisyo ng probinsya yung Kabanatuan. Kasi kailangan matapos na yung palengke para kumita na. At wala silang karapatan ayon sa lahat ng Supreme Court decision na pakialaman yung munisipyo o yung syudad na nagpapagawa ng palengke na sabihing mahal ito o mura to. So ngayon, patuloy po ang pagpapagawa niya ng Atty. Villar, Atty. Edwin. Kaya kailangan po maingat, maayos at diyan po yung ginagawa nila na yan pang ombudsman na po sa kanila yan Pero bakit pa tayo darating sa ombudsman? Hindi natin dapat paratingin itong bagay na to sa ombudsman dahil sila ang nag-umpisang maghabla. Buhat noong 2011, inihabla na nila ako ng inihabla kasama ang aking asawa. Ganon din kay Ria. Nung matalo sila kay Ria, walang humpay na habla ang inabot ng aking asawa. Ngayon, matatapos na ipalengke, bibigyan pa nila sa gabal. Kaya ito ay ilalagay natin sa ayos, pakikipaglaban natin sa gobyerno nasyonal at baka masuspindi rin yung kapatid na gobernador nito. Tama na mga umali,
tama na yung ginagawa niyo sa Kabanatuan, tama na yung ginagawa niyo sa amin, at sobra na talaga. Kaya kailangan ho ilagay na sa ayos to, at ang pera ng taong bayan ang paramount talaga. Yung perang ginugol ay dapat to maayos at gumanda yung palengke natin, kumita yung palengke natin, at wala akong makitang lugi paghahawak ng 30 taon mo yung naturang malaking palengke na public market na yan.